1, 2, sarang! Hey! And hello guys, it's Trency. Hi! Annyeong, this is Pia. Hello, this is Monica and welcome to another episode of 1, 2, sarang! Yeah! Energy! Okay guys, medyo exciting ang episode natin today because we have a good friend with us whom we've worked together with. We worked with for a long time. Oh, hindi, a long time ago. Wag Back mo na in tayo college. Hala. Di na, Pero mag-age very na, let's not proud be kami ashamed. kung saan kami nag-meet kami in a highly unsuccessful play called 3PO or the 3 Penny Opera. Grabe naman highly unsuccessful. But highly unsuccessful in reviews because the English department hated us. But it was so successful in our spirits and friendships kasi my God, like that was probably one of the most memorable prods I've encountered. Yes. Right? Yeah. Because like, Correct. ang daming friendships na nabuo noon and it was just Friendships so much lang fun ba? and daming Wow. and more. And he is a good friend and also a K-drama. Are you a K-drama nut? A K-drama fan? So welcome to our papag, Yael. Hello. Hello! Hello. Hi guys. Welcome Hello. to the Papag. Hi. Paano ka ba na-introduce sa Hallyu? Alam mo, feeling ko medyo inevitable siya as someone na merong streaming device Totoo. na hindi ka naman parang nagpipilit na maging hiwalay sa mundo. Kasi yun nga, gusto kong ipakilala rin sa mundo ng mga Atenista yung mundo na mimiss nila. So similarly, ano ba yan? Why is everyone talking about this? Tapos parang, what am I doing here? So eventually, lots of free time, pandemic, biglang boom, I'm watching show after show after show. Tapos parang umabot sa point na I would take breaks. Kasi parang, minsan kapag I'm watching a show, tapos there's not a Korean actor in this show, meron akong feeling na, so asan na yung, sino ako dito? Labo, no? Wow! Parang biglang, So nakarelate parang- ka. Parang kumbaga parang na-relate mo na yung sarili mo with the actors that you've seen. umabot na ako sa ganun eh. Wow. Hindi, tsaka, Gets though. alam mo, nabiktima rin kasi talaga ako ni Kim Seon-ho eh. Kasi, sobrang naging Sino ba fan naman talaga ako. hindi? Tapos parang, ewan ko, siguro kasi yung topic, startup yun eh. It was the first show na pinanood ko talaga. Ever na Na- K-drama? And actually, nagsimula ako with Hyena. Pero yung Hyena, parang crime thriller. Yeah. Tapos, parang, alam mo yun, madali naman sakyan yun even if kahit you can, you know, it's a crime thriller. You wanna, Correct. I mean, parang gusto malaman sino yung pumatay, whatever. True. So, madali naman sakyan yun. Pero yung startup kasi, parang doon ko na feel na parang, uy, okay itong mga K-drama. Kasi parang itong topic na to, kaya ko pag-usapan. Tapos, na-experience ko rin yun kasi maraming malapit sa akin nagtatanong kung gusto ko mag-invest sa mga bagay eh. So nakarelate ka sa startup industry. Agad. Kasi parang alam ko na agad eh. Parang may magbe-message sa akin ng, uy, busy ka ba? So parang, Gusto mo What's pa this about? mag-coffee? Oo. Open-minded Yun ba yung ka akala ba? mong gagawin sa'yo ni Monica? mahilig ako sa coffee. Actually, Lagi naman ako multi-level gumigame. marketing pala to. Gusto mo magbenta ng mga sabon. Depende. I-discuss namin. Pag yun, kaya naintindihan ko yung character agad ni Good Boy. Yes, oo. Kaya yun, parang nagsimula doon, tapos umabot sa point na naghihintay na ako na mag-upload yung episodes. Yeah. Yung nakaabang ka sa Oo, kasi Netflix, tapos oo. 10 p.m. wala pa rin, parang 10 p.m. kasi dapat eh. Tapos minsan pag Oo, mahaba yung correct. episode, mas matagal bago mag-air, magiging mga 10:12, Oo. 10:17. Correct. So nakaabang ka na So, parang, talaga. yung reload ka ng reload, yung reload sa Netflix, hindi naman kasing bilis ng reload sa phone eh. Oo. Sa akin at least. Oo. So parang nakaka-stress ng konti yun. Pero umabot talaga sa point na, wala eh, naging fan na talaga ako. Yun yung start ko. Yung startup yung naging start ko. Tsaka, umabot rin sa point na dahil nung pandemic, nangyayari lahat to, parang hindi lang siya about the show eh. Naging about the food din. Ooh. So, Wow. Yeah. parang kapag may episode airing, bibili kami ng Korean food tapos manonood kami. I Para love parang it. may theme. Totoo. Correct. Same. Ganyan din kami. So, parang umabot nga sa point na hindi na lang siya tungkol sa mga pelikula. Tapos ang ganda pa ng soundtrack. So, music, tapos audio-visual experience, tapos pati yung food. Parang ang dali. Tapos ang daling sakyan.
Correct, So, correct. yun talaga eh. What So, did you- team good boy ka talaga that whole time. Anong na-feel mo sa ending? Okay, team good boy ako. Tapos nung time na yun, tinatanong ko yung wife ko who's walking around behind me. Hi! Hi daw kay... Hello? Hi, nag-hi din siya. Nag-hi din siya. Parang umabot sa point na tinanong ko siya, parang tingin mo magkakatuluyan kaya sila? Tapos sabi ni Kay, parang hindi yun nangyayari sa mga K-drama. Usually, parang may trend na by episode 12. True, yeah. Parang yun na yun. Hindi, parang kailangan mo bilangin yung episodes. Parang kapag may NBA game, tapos pag third quarter na lamang ka pa rin ng 30, malamang di ka na matatalo eh. Yun na yun eh. So, so ganun eh. Medyo tambak eh. Pero ako kasi, team good boy ako. Pero yung pagka-team good boy ko, naisip ko rin naman na hindi naman si Dalmi yung gusto ko for him eh. Gusto ko sana like someone. Gusto ko lang maging happy siya. Labo na. Yung attachment mo ganun na parang hindi naman kailangan makuha mo yung gusto mo eh. Pero sana may mahanap ka. Alam mo yun? Tsaka nung sinabi pa niya na, sa totoo lang hindi eh. Kasi, nakaka-relate lang ako dun sa... As a highly empathic person. Tsaka naalala ko pa, nung last episode, alala mo pa yung talk nila ni Lola? Na parang Galing gusto na ko lang, actress. oo nga eh. Parang Sobrang sinasabi galing. lang niya yung, ayoko lang na, ayoko lang na masanay kang nag-iisa, ganyan. Ang sakit! Kaya Sandali! Ang nangyari nun, kumakain kami ng Korean food, di ba? Tapos nabagsak ko yung chopsticks ko. Oo. Parang, nung hinabol ko yung chopsticks ko, napababa yung head ko, so bumabigla yung luha ko sa parang, Dramatic. ayoko na, okay na ako. Tapos nag-fetal position na lang ako sa sofa, tapos natulog na ako. Tapos the next day, tinapos namin yung episode. Parang, gusto ko ba makita ano yung mangyayari? Oh my God, so Sige, hininto tingnan mo natin. talaga. Oo, kasi nung nabagsak ko yung chopsticks, nawala na ako ng gana tumingin sa taas eh. Pagod na ako eh. Oo. Tsaka napagod na ako for him eh. Kasi isipin mo, dun sa story, di ba, nag-flash forward sila. So, ayun, sige. Hi. Hi! Hello! So, isipin mo, umabot na sa point na nag-flash forward na ng 3 years. Kasama mo na yung girl sa office every day. I'm assuming every day. Tapos, wala pa rin nangyari. Kung wala pa rin nangyari na 3 years na kayo magkasama. Kasi yun naman yung problema ng character niya, di ba? Sigurista siya sa business eh. So, sigurista rin siya sa love. So, ayaw niya magsugal ever. Hindi niya kaya maging parang, hey, I'm right here. Yung ganun. Wala siya nung ganun eh. Wala siya nung Kobe mentality. Correct. And considering na investor siya, which is... Wala kasi siguro... di ba? Pero hindi, sigurista siyang investor eh. So, di ba, lagi siya naghahanap siya ng plano. Tapos, pa-factor niya lahat. Kaya naman siya magaling. So, I guess yun. Parang, may sinasabi siguro siya na parang kapag ka-businessman ka na magaling, baka dapat kaya mo rin sumugal sa pag-ibig. Pero, yung ending naman, naglakad naman, meron naman silang montage na naglalakad sila sa office together, tapos masaya naman silang lahat. Eventually naman, alam mo, as a guy, ang kailangan lang mangyari, may ma-meet lang siya na iba, tapos may erase lahat yun. Tama naman. Totoo. Realistically, di ba? Parang, wala naman sigurong, like, 35-year-old dude na iniisip pa rin yung ex niya hanggang ngayon, tapos umiiyak siya gabi-gabi, di ba? Parang, and lalo na if it's been like 17 years, get over it, bro. Sa mundo ng K-drama, feeling ko meron pa. Baka Hindi, meron. sa Walk to Mga Remember. Hindi, naging pastor siya. Sa Walk to Remember, naging pastor siya after, di ba? Pastor Tapos hindi na nga siya naghanap ng iba. Si Lord na lang yung hinanap niya. Hindi. Yun na nga yung... Hindi, pero nahanap na kasi niya yung sarili niya. Yun naman yun. Love yourself ultimately. Yun. Kaya, diba yung lyrics nga, I'll always remember it was late afternoon in places no one will find, diba? Oo. Shit na! Grabe. Ba't ako But naiiyak? speaking of that, you also made a song because of Yes. startup. So, gaano Yes. kabilis yung process na yun? Paano yun nangyari? Sobrang bilis nun. Actually, nandito tayo ngayon, kung saan ako nakaupo, tapos yung sofa namin nandun eh. Tapos yung TV nandito. Yung TV, ayun, nakita mo na. Ayan. So, nung episode 9, nung nagka-bookingan na sa episode 9, yung pagkakita niya na andun si Good Boy, dun sa Dun sa may hotdog. mailbox. Oo, yun. Hindi sa mailbox. Pero yung hotdog dun din yun eh. Yun yung Why Can't It Be Me. Yung naka-brown siya na suit. Oo. Diba? Parang, yun yung line niya eh, parang, why can't it be me? So parang, what? Kasi, diba, inamin lang niya kay Lola na, trip ko siya the whole time eh. So, parang, what? Ngayon mo lang sinabi, sineta po na, too late! Anyway. Oo. So, nung nagkita sila sa mailbox, parang sobrang, wow! So, yun, diretso ako sa guitar, tapos, sinulat ko na yung song. Sa akin pa nga yung demo somewhere here. Pero, as in, pagsulat ko, parang the words kind of just fell into place. Tapos, nung andun na yung demo, sinend ko sa basis namin, inedit lang yan ng konti yung lyrics, kasi siya yung
yung grade ko sa Filipino class dati B+, siya yung A. So, kaming dalawa yung mataas sa Filipino. So, hindi, kasi hanggang ngayon, parang gano'n naman yung ano eh. Tapos ako yung A sa English. So, parang, so pagka Filipino, idadaan ko sa kanya. Kasi why not, di ba? Parang, bigay mo yung bola kay Jordan, padaanin mo man lang sa kanya. Correct. Kasi siya yung magaling eh. So, yun. Tapos 4 days later, naka-record na yung kanta. Wow. Tapos lahat sila, sobrang ano rin eh. Parang, yung producer namin, nag-start biglang manood ng startup kasi gusto niya na maintindihan niya ano yung pinoproduce niya na song. Ang producer sa music, para kang coach sa basketball eh. So, kung yung team mo may gustong gawin, parang ikaw yung, kailangan mo i-shape yun eh. Correct. So, mas maganda maintindihan mo. So, pinanood din niya. Pero nakakatawa kasi siya, Team Dosan naman siya. Wow. Oh, interesting. Hindi kasi, ang mindset niya, parang, teka lang, parang napagtripan lang to eh. Parang naghanap ka ng bata, tapos, parang, di ba, parang, ginawa, parang si Rano de Bergerac siya eh. Na may meet shit. Exactly. The Diba? first few episodes. Yes. Exactly. Oo. Diba? So, ganun, parang, yun, tapos re-record na namin yung song. Tapos nakakatawa kasi nung re-record namin yung song, talagang, ako, normally kasi pag may guitar parts, ang pinapag-guitar nila si Armo, yung gitarista namin. Kasi again, bigay mo kay Michael Jordan yung bola. Ako yung taga-sulat ng song, siya yung taga-play ng guitar. I can play guitar too, but I'm not gonna play it as well. Pero sabi nila, parang, dapat ikaw yung mag-gitara dito kasi kailangan maramdaman namin yung sakit ng puso mo eh. Oo. So, yung recording nun, parang nagigitar ako, tapos lahat sila nakaupo sa paligid ko, may stool, ganyan, tapos may ilaw. Kasi medyo magandang studio na nag-record kami, para kang nasa... Tsaka mahilig kami sa mga quirky things na ganyan eh. Kasi andun na rin sa point na pandemic recording to eh. So parang kung meron tayong gagawin na trip, mag-trip na tayo, gawin nating artsy yung process. Totoo natin. Tama naman. So pinanood nila yun, tapos parang paparecord nila sa akin yung vocals. May mga take na parang pwedeng isipin mo na ikaw yung what if nung concept. Tapos ikaw, may mga ganyan. So para pag-record mo yun, kasi may mga times na sa songs, you'll record the same thing twice. Tapos ilalagay siya ng left-right. Tapos may isa pang nasa gitna na mababa. Parang iba-iba yung mga character ng mga bawat boses na yun. So para rin siyang play, I guess, once level. Yeah. Acting involved. Ang saya. So, ayun. Ang hirap lang kasi yung song na yun, after ko kantahin, kasi mataas yung ending eh. Parang yung structure niya, verse, chorus, intense bridge, tapos final chorus. Lagi akong nahihirapan mag-spill after. Kasi after ko nung song, diba, syempre, kailangan mo kausapin yung audience. Mahirap makipag-usap after mo ibuhos lahat eh. So, ang hirap parang... nung pandemic, wala namang papalakpak eh. Kasi nasa comments lang sa phone lumalabas yung audience eh. Correct. So, titingin agad ako sa comments para may makapitan ako ng emotional response to the song from the audience. Kasi wala ka namang palakpak to mask the silence after eh. Yeah. So, these are things that I developed ng pandemic. Kaya ngayon, mas parang hindi na ako dependent on a lot of things kasi kaya ko na siyang damhin lang as okay na ako. Wow. But, wow, bigat nun ah. Pero, yun, yung song na yun, ganun yung process. And, parang, hindi ko talaga alam ano nangyari eh. Parang feeling ko parang siya yung pandemic bro ko eh. Parang, kaya nagpunta ako nung fan meet. Nung una nakakatawa pa eh, tinatanong pa ako ng wife ko, gusto mo pumunta? Parang ako, hindi, okay lang. Fan ako pero hindi ako yung type na fan na gustong na kailangan mag face to face. Yung ganyan okay na ako from afar eh. I'll watch your work. I'll support you. Maybe I'll buy a shirt. Yung gano'n. Oh, that's me too. Oh. Pero nakakatawa kasi nung andun na ako dun sa fan meet. Ang saya pala na feeling kasi first of all, I'm surrounded by lots of girls. Sobrang siguro yung audience mga 98% women. Kasama ako doon. Nakita kita. Sa labas. Si Yael yun. Tapos nandun din yung former drummer namin, si Chris Cantada, kasama niya yung wife niya. So, talaga? kami yung mga 2% na guys na nandun. Correct. Tapos ang sarap lang ng feeling kasi parang technically, ang ginawa niya, kumanta siya ng 2 songs, tapos nakipagkwentuhan. Pero parang, kahit na on paper, parang walang nangyari. Parang sobrang saya ko. Parang after, ba't ganun pala pagka kunyari, pag gusto may actor, tapos nakita mo na kinikilig lahat ng tao for him. Yes. Tapos parang gumanito lang siya ng konti, nagsisigawan yung mga tao. Correct. Parang, okay to. Tapos tawang-tawa ko nung sinabi niya na yung food may rice. Naka-diet siya parang, what? Rice? Parang gumanon siya sa... Parang, I know what it's like, bro. Kasi sigurado ako, puro protein and ano lang yan, and salad di ba? But anyway, ang saya. Parang ang saya ang galing nung host. Parang tinatanong niya yung mga questions na iniisip agad nung fan. Yeah, exactly. Tsaka tawang-tawa ko, nag-sorry siya sa pansit. Oo. Tumingin siya sa audience, pansit, sorry. Ayaw niya kasi.
Parang kasi parang- pinapili siya ng food Hindi. kung anong gusto niya. Hindi, Tama ba? pansit yung gusto niya. Pansit yung gusto niya. gusto niya. Tapos Pero lahat ng iba tao parang Bakit lahat ng pansit? pipiliin mo dyan. Kasi if you're Korean, siguro pansit yung pinakamalapit sa ano mo. Japchae. Sa palate, 'di ba? Oh, exactly. Oo, Kasi parang japchae. mahirap magkare-kare. Wala naman silang peanut butter pork. Tayo lang naman Correct. yung... Correct. Totoo. We're a bit weird on that one, but I like it. But that's us mostly, I think. Pumila ka pa ba So- for yung face-to-face? Yung high Yes. Hi, bye. Yes. Kamusta yung Oh my experience God, mo? kamusta yung hi, bye mo? Ang saya. Pero pinagtripan ako ng mga tao sa audience eh. Paano? In a nice way. Hindi, parang sila, nag-hi sila sa akin, tapos parang, hi, Yael, ha, tapos natawa sila na malakas. Tapos ako parang okay, hindi ko na, pinagtripan namin mga tao. Siguro naaliw rin sila na nakasama ko sila nagpapaka-fanboy. Oo. Pero parang, ang saya eh. Tapos nung nagkita kami, sabi ko lang, big fan. Tapos gumano lang siya sa akin. Oh. Tapos parang nakakatuwa kasi kung ano yung na-imagine kong itsura niya, yun talaga yung Yun itsura talaga niya yun. sa harap ko. Oo, parang, kung Walang ano siya, sa nagbago. nakita mo, wala. Yung buhok pareho, Oo. yung smile pareho, yung dimples pareho. Tapos, hindi siya parang matangkad ba siya in real life? Hindi, kung ano yung itsura niya sa startup. So, Oo, matangkad ba yun? correct. Matangkad siguro. Pero hindi siya parang, 6'6" ka pala. Yung gano'n, hindi rin. Hindi. Hindi parang, hindi, in term ni Will Ferrell, hindi siya freakish tall. Oo, Parang, hindi. ano mo yun, like your lanky friend who happens to be strangely athletic at sipa. Oo. Nung sumipa siya, tapos napipikon siya dun sa nag-girl na nagtatali, yung nagja-jump rope. nagja-jump rope. Kasi, kaya sila naiipit kasi hindi sila pantay mag-ikot ng tali. Correct. So nagigets na niya na parang, ang hina nung ganun mo eh, match mo kayo sa kanya. Oo. So nakakatawa lahat yun to see him do all that. Tapos ito pa yung thing na hindi naintindihan ng mga tao eh. Kapag kinikilig yung mga girls, naririnig nila yung sigaw, di ba? Alam mo, naririnig ko, hindi yung sigaw. Yung paa gumaganito. So yung tunog niya, ito yung tunog niya. Parang imagine, di ko magawa yung dalawa sa Islam bibig ko eh. Pero, imagine mo, di ba, may low, tapos may high, tapos may mga gumaganyan sa gitna. So punong-puno yung sound. So yung buong MOA, Buo nga. na-imagine ko nga eh, kung gusto natin mag-cheer ng Gilas pag may Philippine team game, ang gawin natin yung ganun, yung sigaw, tapos yung paa. Kasi yung paa, nakakasindak yung rumble, parang Correct. Diba, imagine mo, nag-free throw ka against the Philippines, oh. Kahit gaano pa kalaking lamang nyo, parang nakakataranta to, iba yung tunog, ah. Totoo. Kasi, So, para siyang warrior chant, eme. yeah. Parang ganun yung Parang may panglaban na tayo sa New Zealand. Totoo. Pero galing- Yun nga, pero ganda. surround sound, galing sa surround audience. So yun, nakakatuwa makikiligin yung mga tao, tsaka yung mga dumating na naka-wedding gown. So, yun yung pinaka-nakakatawa for me kasi parang sobrang Pinoy na Pinoy lang talaga yung mga nangyari. Na parang, and yun yung sobrang na-appreciate ko dun sa show. Kasi talagang Pinoy siya na offering to him. And no one else can do that. As in, sobrang Kahit yung sing two songs kasama sa Pinoy template yun eh. Oh, Imagine mo yung pitch, parang, sige, kanta ka naman. Oo, Sige nga, ganun, hindi kasi hindi ako necessarily singer. Okay lang yan, 2 songs lang. Okay. Oo. Imagine may conversation. Totoo. Ang galing eh. Sobrang saya. So, nag-full circle ba yung Kim Son-ho experience mo nung nanood ka nung fan? Kasi ako personally, ganun yung nangyari. Kaya ako gustong manood. Kasi nag-start din naman yung K-drama journey ko with him. So, kaya kailangan ko rin talaga siyang panoorin. Kasi kailangan kong mabuon na yun eh. Kailangan ko na siyang makita in person. Ito yung simula at ito ang kasalukuyan at ito ang hinaharap pag lumabas yung tyrant. Oo. Tsaka yung hometown kasi Tama. talaga sobrang lakas kasi nung impact nun sa akin. At Yung sa show na hometown. to, sobra. Yung hometown, okay yun. Hindi kasi para ka nagbakasyon. Correct. Tsaka nanood at the same time. Hometown. Exactly. Tsaka ang swerte pa natin. Kasi yung Marites culture nila, napaka-Pinoy. Parang dinesign siya para sa Pinoy ano eh. Hindi ako magugulat kung yung writer nun may Pinoy dun somewhere. Na parang, ilagay nyo itong dapat yung mga taong bayan, lahat nagtatanong kung ano yung kamusta na sila, ganyan, puro ganun. Kasi, ayun, I also wrote a song about that. Hometown. Tapos, wala, kasi ang sarap ng feeling, lalo na yung time na yan, nagsisimula na may mga konsepto na pwede na tayo magbakasyon yata, guys. Napalabas yung show na yun, di ba? Oo, so parang, uy, punta kaya tayong Korea. Uy, ang ganda dyan, no? Oo, diba? totoo. So, para siyang travel tapos para show ka in a talagang, way. yeah. Tsaka yung may mga pagkain. Correct. Yun yung gusto ko lagi pag gumagawa sila ng show, eh. May pagkain. Correct. May tanawin, may pagkain, may love story. Minsan, magkakaroon ng fight scene. Alam mo, ito yung nakakatawa eh. Pagka may mga nagre-reklamo na
ano ba yan? Parang napaka-cliche naman. O kaya meron naman silang mga formula. Alam mo, lahat naman ng bagay may formula eh. Totoo yan. Correct. Super. Agree. Kaya parang, pag may nagsasabi nun na ayoko niyan, formulaic, parang gusto ko sabihin na, so baka ibig sabihin yan, baka medyo slow ka lang, tapos ngayon ka lang nakakita ng bagay na may formula. Ngayon ka lang nakatansya. Diba? Parang lagi Dapat naman meron. pinapansin mo kung ano yung binago nila sa formula. What made the Yon. formula different. Alam mo yun? Correct. Parang lahat naman What meron. made Sa it dami pa naman ng pinoproduce ngayon. Pero at merong Diba? magiging parehas, di ba? But it's Oo, how you tsaka- shake it up a bit that makes it better. Yeah, exactly. Exactly. So yun, so wala. Fan na rin naman talaga ako. Baka nga masyado na akong biased eh. Hindi ako yung bias din But- kami. You're in a Sobra. good crowd. During that time, kasi parang kami as like, nakikita din namin you on social media, so medyo aware kami na, you know, you follow at least Kim Son-ho or like his dramas. But then, nung pumunta ka nung fan meet, parang nawindang yung buong mundo na, ha? Rocker? Bigla siyang nakikikay-drama. How was Sige. that experience for you? And meron ka bang gustong sabihin sa mga, ganun mga reaction? Kasi alam mo, din parang ano rin eh, I think kaya lang naman nagkakaroon ng ganyan. Kasi sanay tayong, and na-mention tayo sa philo class natin eh, at one point, na lahat kasi tayo, may mga ginagawa tayong boxes for people. Correct. Like, Yes. kasi it makes it easier for us to understand the world eh. Like, kasi hindi naman lahat ng tao makikilala natin ng heart to heart eh. So, kung mabilisan lang, ilalagay mo ako sa isang box na nagbabanda siya, siguro mahilig siya sa lowered na kotse, siguro mahilig siya sa MMA, malamang alam mo kung sino yung president na binoto niya. Parang lahat yun nakaganyan na yan. Oo. So parang, ang mga tao, hindi naman lahat tayo na doon eh. Tapos, so ayun, ako, kunyari, meron din naman akong Disney video na kumanta ako ng A Whole New World kasama ng asawa ko sa Disney Sea. And that has like, 11 million views? Hindi rin naman yun characteristic of a guy who's in a band. Pero, kaya naman, tingin ko what also makes us special as a band is because none of us are cookie-cutter individuals. Like, all four of us, parang, we have 0 tattoos. Pero not that a tattoo will make you cliche. It's just that it's expected and we don't have that. Nag-long hair ako, hindi dahil nasa banda ako, pero dahil fan ako ng Game of Thrones. Tapos yun nga ako yung... I love it. Parang, tsaka, hindi yun parang nagbalbas rin ako nun. Tapos, alam mo yun, parang, Nagbalbas mga ka pala? 4 years akong long hair with balbas. Because Tapos- of Game of Thrones. Yeah. So, hindi yun dahil long hair ako dahil in the band. Kasi, Yeah. if you think about it, what does long hair do for your music? Nothing. Agree, actually. Literally, it makes it harder kasi pag tumingin ka sa baba, yung buhok mo nasa mukha mo. Correct, So, kailangan mo gumanon. So, parang mag-gitara ka, tapos pag gumanon ka, ay, andyan na naman. Oh, no. So, if you think about it, it's hugely impractical. Pero, ganun, parang wala namang kasing, yun, so, parang pag nagugulat yung mga tao, ba't ka nasa fan meet ni Kim Son-ho as a rocker? Yun ay dahil I like what I like and I make no apologies for what I like. Kasi, para sa akin, yung mga taong may guilty pleasure, True. ano yun eh, parang, ba't ka natatakot maging ikaw? Oh. Parang, dapat ikaw lang ikaw kasi yun lang yung buhay na may, ito yung YOLO eh, parang get one Correct. life, one shot. Yeah. In the future, moving forward, pag may trend na hindi mo maintindihan, maalala mo lang kung what it was like for you. Yes. Parang embracing something and loving something that much. Yeah. Na parang you never thought you would. So pag may makita ka na may kunyari, parang may mga nagsisigawan na fans of like, of let's say a sport or whatever, anything. Parang alam ko what it's like, yung euphoria na yan. Yung feeling Yeah. mo, ikaw yon at ikaw represented ka niyan. Yes. And Oo. yun. I was just gonna say na I think it's the same also na parang yun din yung tingin ko kay Monica kasi before na parang she was also the last person I thought who would get into this kasi film, alam mo yun, parang yung mga Indie, talagang indie, oo. ganyan. Fruity, Tapos parang fruity. biglang ganito. So I just feel that Monica could also relate. Yeah, super. And what a feeling it was when I finally just accepted na, oh my God, I love these stories. Alam mo yun? I Diba? love the silliness, the greatness, the different things that you get from these stories. Alam mo yun? Na, technically, universal naman. It's just that it's in their Totoo. language. Alam mo yun? Alam mo, ang mahirap lang sa K-drama, na-realize ko to mahirap kumain ng alimango while watching. Alam mo, Ginawa mo na yun? Hindi ko pa yun Hindi kasi, na-try. kailangan mo tumingin eh. Oo. So, parang pag
Feeling ko may acceptance na lang na minsan talaga may makakain kang Masusugatan ka. At saka masusugatan ka. Parang nga siyang buhay. Meron talaga eh. Totoo. Kasi may isang araw na ganyan eh. Excited ako, gumawa akong alimango. Parang no daw kay drama. Tapos nung kinakain ko na parang, imposible to, pause muna. Wala na, hindi ko na napapollow. Tapos syempre yung remote nagkaroon ng konting alige. Alam mo yun? Correct. Oh my God, this is gross. But it is what it is. I'm sorry. Parang gano'n eh. Na-mention mo kanina yung iba-ibang mga aspects sa K-drama. So, aside from the food, also yung nabanggit mo, the music. Meron ka rin bang kasi kami mga K-pop fans na kami because of the pandemic. Meron ka rin bang mga specific na mga songs na nagugustuhan or maybe are you a K-pop fan? Okay, meron, hindi kasi, traditionally, people perceive K-pop ba as yung dancey? Kasi hindi necessarily dancey yung... It's not necessarily. It's not, no? Okay, sige. Kasi may song ako na sobrang gusto. Tapos nakakatuwa kasi hinimay ko pa yung artist. Umabot sa point na, kaya ko pala siya gusto kasi pareho pala kami ng trip. Yung gano'n, yung nakita ko na... I get that. Kasi merong artist, kilala nyo si Damon Rice, diba? Damon Rice, Yeah. So, isa yun sa mga favorite artists ko of all time. Like, before we record an album, every time, since 2007, makikinig muna ako ng album niya bago mag-record. Dahil lang gusto ko lang mapunta sa space na yun. Headspace na yun. So, makikinig ako ng Damon Rice. Ngayon, nahanap ko yung artist, si Kim Phil. Siya yung nasa soundtrack ng Startup. Alam mo yung spoiler episode 1 spoiler. Nung namatay yung dad ni Dalmi sa bus, tapos nalaglag niya yung mga manok. Sakit. Yung that song. Tapos sobrang gusto ko yung song na yun. Tapos nung nakita ko na yung mga ibang YouTube videos niya, meron siyang cover ng Damien Rice. Ng Damien Rice song. So parang kaya pala. Yun yung, nakita mo kasi kaya ako gusto yung ginagawa niya kasi meron siyang ini-emulate or at least influence na gusto ko rin. Correct. Kasi ganun yun eh. Usually, as a musician, when you hear something new, naririnig mo na kung ano yung pinanggalingan yan. Yeah. Alam mo kung sino yung pinakinggan yan. So, kaya usually, makikita mo na parang magpipinsan-pinsan tsaka magtitito ang music. So, ako as a musician, ganun ko na nakikita ang music eh. So, ngayon, parang, yun, sa akin, sa music, yun talaga, that song, yun, yung song ni Kim Phil na yun. Hanggang ngayon, kahit pag I run marathons kasi, even when I run, isa yun sa mga go-to, kasi gusto ko ng quiet songs pagka tumatakbo ko eh. Okay. Kasi parang feeling mo naka-slow-mo ka. Tapos pag umulan, parang ang drama. Oo. Para ka lang yung nalaglag I get na that. manok na slow-mo sa bus. Oo. Ganda ng moment Pero na yun. Pero How about sa home chat? Ano yung nag-stand out sa'yo sa actually, home chat? ano mo sa home chat? Well, unang-una, may isang guy doon yung isang character, kamukha ng friend natin na si John Parma. Yung taga-production din. Yung director. Yung naka-long sleeves na laging nakagano. Kamukha niya si John Parma. Alam mo, Parang pareho yung vibe nila. Pwede. Pwede. Maybe the aura, but not... Yeah. Okay, get. Fans as well, kasi parang silang manipis yung mukha na medyo prominent. As enthusiastic. Yung ilong. As enthusiastic and in a prod way. Oo. Parang In a prod. diba? Wow, Diba? Parang, enthusiasm. diba? Parang, tara, shoot tayo dito. Magandang location to, Correct. Oh my Magaling God. na actor yun. Musical theater. Ano Ang mo? galingan niya. Oh, there you go. Tapos naka-long And- sleeves, ganyan. And he's a great guitarist, by the way. Check out his Oo. IG. Oh, there you go. Then, dami pa yun. Tsaka yung mismong ensemble, yung characters mismo, like yung one-hit wonder artist na mukhang magkakaroon ng second lease. Kahit as simple as that, ang saya eh. Tsaka, natatawa lang ako kasi pag mag-inuman sila doon, medyo walwalan, no? Oo. Koreans. Like how parang- we see them in K-dramas, no? Parang... Parang, and then nag-vacation kami sa Korea. Parang nakikita ko rin parang, may makikita akong, nag-dinner kami, yung katabi namin na table, merong 6 na bote ng soju, tapos 2 lang sila. Tapos yung itsura nila, parang wala lang, parang, hindi naman sila nakaganon, parang, okay, kwentuhan sila, tapos parang, ganyan nakarami na inom nyo, okay pa kayo? Tapos diba, laging may scene na bubuhatin yung girl usually ng lasing Yes, na girl. nakapigibag. Diba? Which did you like better though? Startup or Hometown? Yung Startup kasi parang, I think, nasa 13 times ko nang pinanood yung buong show eh. Wow. Wild! Really? Tsaka kasi ginagawa ko every time maghuhugas ako ng pinggan, which is a long process for me. Usually, kung hindi ako manonood ng NBA, tignan mo, yung contrast ng personality I ko, love it. NBA talks,
Kung hindi NBA talks, na parang ano yung nangyari sa Kevin Durant trade, usually, manonood ako ng startup or manonood ako ng podcast ni Raymond Marasigan or ni Paco Ores Pacochaga. So, yun yung mga rotation ko. I love it. O kaya minsan manonood din ako ng Emergency Awesome, mga analysis ng Marvel movies pag may bagong MCU. Ganyan. So, ganun. Parang, yung rotation ko medyo matindi. Pero, sa sobrang daming, madalas ko maghugas ng pinggan. Yung startup, nakailang ikot yun. Tsaka ano talaga Ang parang, haba mo pala maghugas ng pinggan. medyo matagal. Mahaba rin yung episode eh. Medyo matagal. Tsaka, 16 hours times 16. Pero, nga no. Oo nga. Pero minsan din, ng pinggan, parang gano'n. minsan tsaka pag kumakain ako, naka-play lang yung Naka-play startup. lang. Tapos parang, correct. natutuwa lang ako. Ang daming, ewan ko, may mga things na mas mapapansin mo sa mga pangalawa, pangatlong ikot eh. Parang, true. tsaka pag panoorin mo ulit Kasi yung mga yun. conversation ni nung Lola tsaka ni Good Boy. Parang tingin ko sobrang laking bagay na kinast nila si Lola to play the Lola part. Yes. Sobrang galing Ang niya. galing-galing niya. Sobrang Sobra. galing niya, as in. Buhat niya. Feeling ko ako kasi I am a very horrible actor. So feeling ko pagkasama ko siya sa scene, baka maging magaling ako. Yung ganun siya kagaling, Buhat na kaya niya. niya bumuhat. Magaling Oo. yung ganun eh. Oo. Tsaka nanood na ako ng mga behind the scenes eh. Yeah, yung habang nagagalit daw si Good Boy dun sa scene na yun, yung Why Can't It Be Me, yung brown suit, umiiyak. Oo. Ang sinasabi lang daw niya paulit-ulit sa sarili niya, just sorry. Para habang galit ka, nagsusorry ka pa rin sa utak mo. So, yung effect na yun. Yung that parang, was so clear. sorry, pero kasi kasalanan ko rin naman to eh. So, ang galing lang nung, para siyang may, ginagawa ko yung undertow tsaka yung wave. Oo. Yeah. So, yung nasa labas yung wave, pero sa ilalim, Sa pinisisi mo ilalim. yung sarili mo. Correct. Oo. Ganda. So, ang galing. Oo. Yung mga ganyan na bagay. Parang, tsaka dahil doon, tumaas yung sales ng mga corn dog yata sa buong mundo. Totoo. Naging That's so sikat nga ang true. corn dog. Aside from Startup and Hometown Cha-Cha-Cha, may iba ka pa bang napanood ng mga K-drama? Na Okay. gusto mo Na talaga? tumatak sa'yo talaga. Oo, yung tumatak. Ito, ako kasi, sa music, ayoko ng mga remake. So, meron akong thing na parang, kung magko-cover ka lang, parang wag na lang. Parang, please. Mag-original ka naman kasi life's too short. Parang, hindi naman ako interesado sa singing eh. Interesado ako sa storytelling eh. Correct. As an artist. So, parang, Anyway, because of that, nung sobrang reluctant ako simulan yung 18 again. Kasi 17 again yun, di ba? Correct. Yes. Pero ang galing lang kasi kinuha nila kung ano yung ginawa nila Zac Efron. Na okay rin naman, nila Matthew Yeah. Perry. Tapos parang, in-extend nila to what if, ano yung ramifications nun? Yung parang, Correct. paano kung i-extend natin to ano yung mafe-feel ng lolo at lola, nanay, tatay, ganyan-ganyan, yung Correct. pamilya. Tapos yung may isang scene doon, yung nung ako kasi, yung dad ko tsaka ako, nagbabasket kami together until nung nag-pandemic. Pero, nag-stop na siya. Sabi niya, retired na siya kasi 76, 77 na siya. Pero before yung pandemic, nagbabasket pa kami together. Magkakampi kami. Minsan magkalaban kami. Magaling siya eh. So, parang, may scene doon sa 18 again na pinuntahan niya yung tatay niya as a young boy, di ba? Tapos, nanood siya nung game. Tapos nakita niya yung moves. Parang, teka, moves ng anak ko yan ah. So ako doon pa lang parang, oh no, kasi hindi mo kasi maski ako alam ko lahat ng moves ng dad ko eh. Parang it's a special baller father and son thing. Okay. Alam mo eh. You just know. Oo. Tapos nung biglang after nung game, pinuntahan niya sa may baseline. Tapos parang basically sinabi niya na ako yung it's me. Yeah. Tapos parang yan. Oh my. Yeah. The shivers. Ang ganda nun. Yes. Tsaka ang Goosebumps. galing din kasi ni LDH Umarte. Sobrang dalang-dala. Idol. Nanalo Yung siya ng shift best niya. actor doon. I think. Kasi unbelievable na para talaga siyang Sobra. tito, pero bata. Tapos hindi OA eh. Hindi caricature. Para lang talaga siyang conservative young man. Kasi kaya siya Correct. conservative kasi anak niya yun. Correct. Oo. Correct. But I like that connection. I think that's how, that's how I latch on dramas, diba? Those little things na, oh wait, I know that. Like, I know what you're going through na, alam mo yun, Yes. parang, kahit ang liit lang nun, attach ka na eh, alam mo yun. Correct. Hindi kaya yun talaga yun? Hindi ba kayo yung ginagawa nila? Like, gawa tayo ng mga kwento na relatable. Mala sa Hindi mala. try gawin ng lahat eh. Totoo. Pero, I think yung power ng K-drama kasi parang ang galing-galing nilang makakonect. For some reason, parang ako dito sa amin parang tinatry naming ihimay lahat ng mapanood namin. So mga nanonood dyan, listen to some of our episodes on the himays. But as in talagang, alam mo yun, to actually also understand kung bakit namin siya gusto.
And it also always boils down to the fact na yun nga, nakaka-relate kami. How lang though? Parang ang galing-galing kasi talaga nilang maglatag ng story eh. So, ang galing lang na kain lang gawin siyang universal for everyone. Paano ba yun? Kasi hindi lang surface level kapag gumagawa silang character. Hindi yung parang gawin natin siyang mahirap na gustong yumaman. Oo. Exactly. Hindi ganun eh. Parang Lagi. kompleto kasi yung character na to. Ito nga eh. Actually, ang galing nga nila kasi even the small characters, yung mga Yes. other episode lang lalabas, buo pa din. Parang, Totoo. anong nangyari? Ang galing ng script Tulad writing. yun, yung minention ni El kanina na yung singer sa Home Chat Oo. na yung nawala na ng Yeah. career. Di ba Yun. buong-buo yung storya niya as a Correct. dad pa, As a dad. di ba? Lahat yun. Tsaka it makes sense na nagbukas siya ng bar kasi music yung alam niya. Correct. And you could see how, art inspires art because that actually inspired Yael to make these songs. True. Well, Yes. feeling ko naman art naman yung podcast natin. Hindi, pero naman nakakatawa lang kasi ako, tinanay ko rin sana magsulat ng song about Game of Thrones. Pero ang hirap kasi gumawa ng kanta na walang mention ng Dragon eh. Parang, wow bro, parang yung metaphor mo, parang medieval. Okay yan ah. Di ba? Parang, ang hirap kasi. Pero meron din Okay, mga... I love you pero kapatid at tita pala kita, ganon. Pwede yun Oh, diba? yung Oh. kanta mo. Incest. Diba? Ganon. Mahirap eh. O kaya parang, oy, kasal namin ngayon tapos papatayin namin kayong lahat. Pero, Please swear it. Wedding Ganon. song. Oo. Oo. diba? It's kind of hard, yeah. Doon sa tour nyo ba sa US, kinanta mo ba yung mga songs mo na yung for Startup and for Home Chat? And how did the audience receive it? They actually naging problem yun eh. Kasi ang mahirap sa situation namin as a band now. And ito, magandang i-address to eh. Kasi alam mo, napansin ko rin to eh, kahit sa mga bands na gusto ko, mga bands I listen to normally na-discover ko when I was young. Pag may bago silang song, hirap na akong ma-appreciate yun kasi meron ka ng attached memories to the old songs eh. You know what? Yes. So parang kunyari ako, may lumabas na bagong Dashboard Confessional nung pandemic. Parang hirap ako sakyan kasi hanggang ngayon na-distract pa rin ako dun sa kumbaga yung Lumang yung catalog of your hits magiging problema mo later on. Kasi parang ang ganda niya na, pwede mo ba kantahin yung Vindicated? Kasi Correct. yun eh. Sobrang So gets. similarly kami, we're still writing songs actively. And I don't think that there is a slip in terms of quality, pero ang mangyayari, pag may mga fans kami na maririnig ng song, parang ang ganda niya na, pwede mo tugtugin yung jeepney. Yeah. Oo, gets. Gets. Yeah. Which is, parang may tawag na ako doon. Yung tawag ko doon parang yung goods na kami. Yung goods na kami. Kumota ka Oh, goods na kami doon sa first 2 albums niyo or first 3 eh. Tapos, ang weird, may mga tao na ngayon pa lang kami na-discover. So, may mga request din na, may mga times na kakantay namin yung jeepney, wala silang alam kung ano yun. Pero nakakatuwa kasi makikita nila na, but everyone knows this. But I'm so young. Kasi sa audience ng gigs namin, we would have someone who's like 15. Ang alam niyang song namin, like something like Tempura, which is a song na bago. Tapos lumabas siya mga 2017. Pero yun yung alam niya. Oo, Kasi yun yun nga, yung kasi yun yung abutan thing niya. with being a band na matagal na. Pero ako napapansin ko rin yun na it's a challenge. So kami, ang hirap na if we're gonna play 13 songs, ang hirap magsiksik ng bago kasi yung catalog namin ang immense na ng mga luma. Correct. Oo. So, ang hirap, parang we find ways to play them, pero ultimately, parang yung lalo na pagka sa US kasi marami sa kanila hindi pa nakakauwi. Gusto nila yung alam na nila. Gets. I think wala, this is wala. like the same problem that Coldplay has. Like, they're so active in still bringing out new songs, but everyone still prefers the older No, but you know what? Coldplay. May crowd ng Coldplay na hindi na alam kung ano yung mga luma. And they're the ones who go clubbing and ang alam na nila Sky Full of Stars. Kasi nag-iba na sila Kasi may ng- batch. May Correct. And ito, maraming mga musicians na ayaw to eh. Kasi gets ko rin naman saan sila nanggagaling. Yung magbago kayong tunog. Alam mo gaano kahirap magbago ng tunog at gaano kadaling magstay the same? Correct. Kayo artists, lahat naman tayo dito artists eh, di ba? Parang, ang dali kaya na gawin mo kung ano yung sanay ka. Parang, hindi, gagawa na lang ako ng mga existential one-act play. Kasi doon ako sanay eh. Gawa ka ng musical, hindi ako kumakanta eh. Di ba? Pero, parang ganun yun eh. So similarly, kaya bilib na bilib ako sa Coldplay. Parang as much as mas gusto ko talaga yung lumang sound nila, nabibilib rin ako na nakatransition sila into something else na maganda pa rin, na gusto ng mga taong nagka-clubbing. Tapos Yeah. as angry artists are like, that's not art anymore. Talaga, first of all, what is art? Explain in 3 sentences. Number 2, edi ang galing mo pala, pero end of the day, ang hirap gawin nun. Kasi kung artist ka talaga, maiintindihan mo na ang hirap magbago. Kasi, Oo, yan. tao ka eh. Mahirap magbago eh. Some people go to like a place with like bars and walls for 10 years para na ma-realize na kailangan nila magbago. It's called prison.
So, imagine mo, artistically, na minsan may impression ka rin ng mga ng preferences mo and ng mga trip mo. Ang hirap makaalis doon. So, yun. Kaya, just to, alam mo na medyo lumalayo tayo ng konti sa mundo ng Korean dramas and all that. But if you think about it, meron din naman silang ginagawang ganyan eh. Parang on some level, meron din silang binibreak nila yung mga walls as they're trying to push. Pero sa kanila, mas napapansin ko, ang maganda sa kanila kasi baby steps. Hindi sila biglang magbibigay sa'yo ng bam, existentialism, take that. Hindi, parang ano pa rin, magpasok tayo ng konting filo, tapos ilagay natin yung mga elements ng love story para andyan pa rin. Tapos lagay natin, yan, so palalim ng palalim yung content. Tsaka pag nag-explain sila ng jargon, kunyari yung, dati yung mga, i-explain nila sa'yo yung angel, angel investor. I-explain nila sa'yo yan, para kung nanonood ka, tapos wala kang alam sa business, anong angel investor? Natuto ka pa ngayon. I know, I love it when they do that. Yeah. Tsaka staple yan sa mga hospital dramas. Laging kapag nagsabi sila ng medical medical stuff, term, merong mga nakalagay na gano'n. And Even also, syempre, even mga iko-connect ko sa... crime. Correct. Yung mga litigation, mga gano'n ng mga words. Uy. Gusto ko rin i-connect yung sinabi ni Yael about songs. And syempre, si Bongis, maybe that's also why they keep on singing still Adjunice, diba? Na parang, and they also still keep on doing that. Kasi yun pa rin yung gusto ng audience na pumupunta sa mga concert nila. Never stop doing Adjunice, please. Kahit na gusto ko yung new songs. Okay, anyway, moving on. Sorry. But I can connect Coldplay actually to Hallyu because I'm also a big fan of their proactiveness. I mean, umabot sila sa point that they've partnered with BTS. Exactly. Because like, I really like that song. I really love that song Also too. It's like, and what's the other one? My Universe. My Yeah, Universe. that's a really That's my good song. favorite. Yeah. Sobrang jams. Diba? Parang Napansin ko rin nakakatuwa, kasi, may mga tao kasi na nagagalit when things become too commercial. Pero kasi, Yun nga eh. feeling ko yung selling out. Hindi, pero feeling ko yung mga tao nagsasabi nun, meron silang pangangailangan kasing ma-define yung sarili nila through the art they watch. Hindi nila kayang chumil. Na parang very specific yung ano nila, gusto nila for themselves. Minsan gusto ko sabihin yung mga tao na ganyan, and this might be controversial, pero parang alam mo, kung mas may personality ka sana, hindi mo kailangan maging snooty eh. Yeah. Kaya lang medyo boring ka kasi kausap without your tastes eh. Gusto kong sticker yan. Pero sa truth, diba, ang saya nga ng mga like mas mainstream stuff. Kasi ibig sabihin, pulso yan ng bayan. So it says more about the world than all the like niche stuff. Kasi konti lang naman may gusto nun eh. Pero ano okay rin naman yung may ginagawa ka na may tina-target din. Pero parang minsan, parang yun din yung sinasabi ko about yung tao na nagugulat na may formula eh. Or nagagalit sa formula. Exactly. Parang, kahit nga yung galit mo, may formula yung galit mo eh. Gusto mo lang ipakita na anti-establishment ka para ma-define yung sarili mo. Yung sus, narinig ko na yan nung 15 ako. Correct, exactly, diba? Lumang kwento. Parang, it's such a high school kind of mindset. Hindi ba tayo nag-evolve since then? Exactly. Yeah. May iba ka bang nakakausap about Hallyu stuff? Yeah, wife ko. Ganito kami mag-usap all the time. Fan din siya. Siya yung unang nag-play ng startup for me eh. Oh. Plinay niya. Tapos, ang naalala ko, plinay niya. Tapos, nagpunta siya sa banyo muna. Tapos, nanonood lang ako. Tapos, parang, okay to ah. Alam mo yung parang, diba parang sa simula, parang may parang press con, parang tapos parang, uy, nagsagutan sila. Ay. Kapatid niya yun? Parang ganyan. Actually, meron tanong. Meron ka ba napanood ever na sobrang, oh my God, ang pangit nito? Parang ganun. Naka-encounter ka ba ng ganun? Ant-Man? Oh my God! K-drama. Alam mo, wala pa. Relax sa Ant-Man. Yung pangit? Yung pangit, parang wala pa. Yung talagang parang, hindi kasi ako, nanonood din ako ng mga B-movies. Kasi kahit B, Hollywood, B, whatever. Tapos, may friend ako na mahilig kami manood ng mga B-movies. Tapos parang, maiintindihan mo pa rin kung ba't na-shoot to eh. Correct. Tsaka kasi meron akong class na tinake sa lit. May lit class ako tinake, yung what makes a cult, may isang chapter on that. Nung pumasok ako that day, tapos narinig ko yun eh. Tapos, kasama yun eh, dun sa parang, when you watch something na flawed, makikita mo, parang kaya nagkakaroon ng cult following ang mga bagay-bagay. Usually, it's something that's flawed. Correct. It's something that appeals to a very small crowd. So, you feel like it's, like, tayo lang to eh. Mahilig sa zombie movies. Parang ako. Gets. Kasi yung thesis ko nung college was, yung George Romero movies, Night of the Living Dead. I love it. Really? Dawn of the Dead, tsaka yung tatlong movie niya. So, ayun, parang,
anytime naman may panoorin ako, konti pa lang, siguro sa buhay ko, mga 4 or 3 pa lang yung movie na na-feel ko na, ba't sinut to? Parang wala pa ako napanood na K-drama na hindi ako natuwa. Like, yung Attorney Woo, ginagawa ko pa nga yung sayaw eh. Woo to the young to the woo. Dong to the G to the Rami. Yeah, oo. Yun, gandang-ganda ako doon. Alam mo sa akin, yung pakiramdam ko when I watch it, para siyang Modern Family in the sense na may i-introduce sila na quirky premise, tapos tatawa ka sa gitna. Biglang sa dulo, pag tapos na yung episode, biglang papaiyakin ka ng konti. Correct. Exactly. Yun yung bawi. And it's so nice how K-drama packages it in that way na it's very palatable for us. Na parang, that's something na ako kasi, I mean, I guess all of us, we've been exposed to Western, diba? Na parang masyadong in your face or kunari, parang, bleak. Yeah, diba? Sobra. Super bleak. Ito biglang may cuteness, tas parang, bakit may tagus na ganun? I think that's what they do so well. Ang laking bagay nun kasi hindi na lang lahat ng bagay post-apocalyptic eh. Parang, ang ginawa lang, and then, napanood ko rin naman yung All of Us Are Dead. All of Us Are... All of Us Maganda Are rin Dead. yun. I enjoyed that. Oo. Yeah. And as a zombie fan, natuwa rin ako. And I think magkaka-sequel yata. Yes. Although ako, to be honest, mas gusto ko sana na hindi nagkaka-sequel ang mga shows eh. Kasi mas gusto ko na tapos na siya. Tapos, ikaw na talaga? bahala mag-imagine. Yung as a fan, ikaw na yung gagawa ng season 2 sa utak mo. Yeah. Really? So, mas prefer mo yung Interesting. K-drama way of creating series. Na after parang 16, one season, after tapos 20. na. Tapos na. Kasi pag ayoko nagsi-season 2 unless, alam mo, yung Game of Thrones kasi may libro eh, na pinanggagalingan. Pero yung ganyan na one story, parang okay na ako na yung utak mo na yung gagawa ng next. Kasi feeling ko, minsan mas maganda pa rin yung trust na lang the imagination of your viewers to come up with the future for these characters. Of the characters. Yeah. Ooh, that's an Nauso pa naman interesting take. na nagpa-part 2 na sila. Oo nga. Diba? Correct. Parang it started to become Slowly. Yung Attorney Woo yata eh. Di ba meron daw yung Attorney Woo? Oo daw, magkaka-part 2. But they're waiting for the guy. What's his Hospital name? Si Thriller. Joshua. Si Same Shoes. Si Same Shoes. Yun, si Same Shoes. Nasa, Josh nasa Garcia. army. Si Josh Garcia. Pero in your mind, ito na yung last question ko kay Yael kasi gumagabi na, baka maubusan tayo ng oras sa kanya. In your mind, anong ending ni Kim Son Ho sa startup? Ito yung dalawang naisip ko. Hindi ko kasi alam mo yung willingness niya to date outside of Korean girls. Pero pwede naman kasi siya like mag-move elsewhere. Tapos pag expanding company sa San Francisco kung saan may naka-set up na ng base naman sila Dosan. Kasi lahat naman sila friends eh. Tapos parang siya muna doon. Tapos parang punta siyang in and out, may ma-meet siya na girl, parang, hi. In and out. Gusto ko yung specific na in and out talaga. Love it. Kasi sabi sa kanya, you have to experience burgers in California. So sige. Tapos So dun nga sa pila may ma-meet siya, parang what? Tapos parang yun, di ba? Well, thank you for this very... dami ko natutunan today, guys. Ako This rin. episode was very, very enlightening. Sobrang love ko yung boxing, anti-boxing na ating napag-usapan and all that. And Well, if you think about it, kasi wala, parang wag ka na rin maging anti-boxing kasi mas magandang understand the box. good point. Tama. Parang try to not use it, tas pag makahon ka, try to understand the people na they're just trying to make you, they're just trying to digest you. Totoo. Yeah. Ang ganda. So, wala. Parang the same way na pag may formula, may formula eh. Whoa, Ayan. words of the wise from And Yael. with that, we end the show. Okay, Yun na. so we are now Yun na. proceeding to this part of our episode, and that is the game. And sobrang nakakatuwa na excited po si Yael sa ating game. Sam Santek. Green, red, white. Quiz pala, Blue. quiz. Oh my God, di ako ready. Correct! Mananalo na investment. Oo. But this game is simple. I think they play it in some of their variety shows kasi bang hilig-hilig nila sa games. I actually don't know what it's called, but I called it in one of our previous episodes as the stacking game, na basically, magsa-stack tayo ng mga words relating to a topic, a chosen topic. Tapos meron siyang beat. So, yung sample na ginawa natin before, tawag dito,
yung logo kasi namin nasa Papag kami. Parang you know how they have like those tables where they hang out. So parang Papag natin. Kaya yun yung logo namin. Anyway, in Papag, kunyari kung Papag or K-drama yung topic, in Papag there is a jjigae. Tapos next si Pia. In Papag there is a jjigae. There is a somek. So, pagdating naman kay Trency, kailangan niya dagdagan yon. But she has to say the Lahat. jjigae first, and then somek, and then a third item that you can find in that category nga, K-drama. So, rounds tayo. Dagdag. Nagpa-pile Parang up tayo. memory game. Memory game siya technically. We stack up the words. Tapos, basically, kung sinong unang mag-fail sa memory, na feeling ko matatalo tayo na L, guys. Correct. Then As I a will... veteran gamer. No, this sounds like a game I will lose. Oh, really? Yep. Okay. I'm not good Kaya at mo this. yan. Okay. Darn it. Okay. But let's try. Are you down? Are you game? Let's Of do course, this. always. Okay. Let's go. So, yun yung ano natin, tono. In Papag. Pero, ang first category natin is Kim Son-ho. Oh, anything So, relating anything related. to Kim Okay. Son-ho. Wait lang, Okay. stress ako. Ang pwede nating ikot na lang would be Yael, do you want to go first? As Okay. our eldest. Usually, Masaya na. we go, Teka lang, we alam mo, go, ang we do the lapit, ano hindi ganun kalayo yung gap natin, ah. Oh, hindi nga, hindi nga. Pero sa Korea, Pero malaki usually, na yun, yung usually, kumakain. ginagaya kasi namin na Opa ano. natin siya. Oo, Ayaw, ginagaya wala ka kasi pala. namin Wala, usually wala. na when they do games, di ba? They go according to age. So, since ikaw ang aming opa, Opa! ikaw naman una, followed by Nuna. me. Oo, kami ang mga nuna. Followed by, after me, it's Pia, and then our maknae is Trency. Trency. Ah. Na yan. Game? Let's do this. Ako pala champion nito dati, so. So, simulan ko. Okay. Game. Okay. Game. In Papag, there are dimples. Oh! In Papag, there are dimples. There is hometown. There are dimples. There is hometown. There is a good boy. There's dimples. There's hometown. There's a good boy. There's a startup. Wow. In Papag, there... What did I say? There are dimples. There's a hometown. There's a good boy. There's a Trency. You got me. Ang hirap ng game na to. Sabi sa'yo, pwede bang trivia na lang? Anong klaseng noodles yung kinain niya na binigay sa kanya nung akala nila may sakit siya sa startup? Oh Yung my ramen? Ewan ko, lagi na ramen. Brand ba to ng ramen? O to? Shin. Hindi. Gin. Actually, Ano? ang naalala ko parang coconut noodles yata. Coconut noodles? Oh. Tapos, nung pagkakain niya, parang... Tapos ako parang, kung ako yun, sunog na yung bibig ko ngayon eh. Pero for some reason, sila, ang galing nila that... Oo, yung higot. May hangin na. Hindi kasi Ano daw, malamig yung hangin dun eh. So, Ayun, oo nga. naku-cool down. Ah, nga, no. Hindi, pero tsaka naka-aircon siya, tapos Correct. naka-jacket siya. Yung suit niya doon yung jacket niya yata niya, yung puti, yung pang-running niya. Oo. Meron ko nata sa loob nun eh. Oo nga. Kaya Pero kailangan masarap. nakasuot. Oo. Coconut noodles daw yun. Parang ibang klaseng noodles. Tapos sa probinsya lang nahahanap. O nga pala, alam mo nung okay gawin sa Korea? Ano? Pag weekend, tapos hindi pa naman ganun kalamig, pwede kayong mag-picnic sa Han River. Oo. Tapos yung Han River, may bar na may mga Jack Daniels. Ano ba yun? Yung bar talaga. First time to hear, may mga bar? May bar sa Tent. Han River. Na, Yung hindi, tent parang bars. pwede ka mag-rent ng Hindi, mat. whiskey eh. Whiskey, May, oh. may whiskey. Oo. Kasi may bar na nagsaserve ng, unang-una may street food, tapos Correct. may drinks na fancy. Tapos may fried chicken. Mga ganyan. Pero yung idea na pwede ka mag-rent ng mat tsaka ng mga power bank kung gusto mo mag-charge. Tapos, Excuse me, power ba? Kompleto? yeah, meron. So, pwede ka Tapos, tumira sa tabi ng creators. hand hindi, river. River.
may cut off yata yan. Huwag ka naman tumira doon. Pero, Kasi hindi na ako mag-rent ng Airbnb, ganun doon lang sa... pero parang, yung idea lang kasi na hindi mo kailangan magpunta sa bar. Yung pwede ka mag-picnic. Tapos nagpipicnic, daming tao, nakipicnic lang kami. How are they with noisy Sana may people? ganyan dito. Hindi, tinanong ko na eh. Nung nandun kasi kami, kasama namin si Ryan Bang. So, Oh, tinanong ko, that's so fun. parang sabi ko lang, So, parang maganda si Ryan sa Philippines kasi walang ganito eh. Tapos sabi niya, kasi dito kasi, syempre, pag kami malasing, takot silang mag-commit ng crime. Kasi severe yung punishment eh. So, hindi yung parang pag nalasing ka sa Pilipinas, pwede ka maghamon ng suntukan eh. Tapos parang, Correct. tapos parang, tapos presinto, tapos sorry ka, okay na eh. Parang ganun, Correct. mabablatter ka lang, whatever. Pero doon, parang hindi sila war freak eh. So, pagka nalasing, so parang Fun okay lang. Oh, fun lang. Tapos, wala, ang saya lang na pwede ka mag-picnic sa Han River. So, Saya. yeah. Parang ang wholesome ng feeling. May mga families, may mga nagde-date, may mga nag-holding hands, nakatingin sa stars para sila nga sa K-drama. Oh. Pero pinagalitan para sa kami nung, kanila, nung, sa nag-swing, akin, nung nag-swing kami. Nag-swing? Kasi may swing eh. Tapos parang para sa bata lang daw yun. Sorry, yung una kong naisip, like, sumayaw kayo. Nag-swing. Sa Han River, pero bakit kayo? Ayaw sa mga tao sumasayaw. Pero masaya rin. Tapos ano rin, nung nagtumakbo ko sa Han River, may nakita akong patay na fish. Oh my God, tapos? Parang crime, no? Pero hindi. Parang mukha lang siyang masyado siyang fancy at a fish to be dead there. Parang nakalutang lang gano'n. Oh no! Parang Parang this is way straight too out of the fancy. host. Parang gano'n. Kasi dun daw yun eh. Oo nga, Oo yun nga, yun. di ba Inisip ko. dun? Doon kasi ako, kasi naka-GPS ako pag tumatakbo eh. Oo. So, kita ko sa map. So, tumakbo sa Han River. Proud na ako. So, saya. Pero yun nga, parang yung Han River, yung idea lang na may picnic, sa Pilipinas kasi, sa mo gagawin yun dito? Correct. Totoo. Wala. Bawal. Kung maglatag ka palang, pagagalitan ka na ng pulis. Totoo. Ganun. Oo. Tsaka gusto ko yung yung pwede kang magpa-deliver ng chicken dun. Dun mismo Correct. Tas, habang nagpipicnic. masarap pa. Sabihin mo lang kung aling mat ka. Alam mo yun? Parang tas dito masarap kami pa. sa mat na to. Pero yung lasa ng chicken, parang Chicken Joy. Talaga? Ooh, di masarap. Oh, masarap. Ang Chicken Joy. pero walang Gusto ko may kanin. Chicken Joy. Juicy. Tapos crunchy yung labas. Crunchy nga. Tapos parang, Oo. okay to Tapos binibigyan ako ng beer, pero ayoko mag-beer nun kasi kakatakbo ko lang. Oo. So, masaya yung trip namin eh. Tsaka, kasama namin si Jessica Lee. She's a vlogger. Yeah, we like her. Oo. So, parang, nung trip namin, kasi si Ryan Bang, nag-move siya sa Philippines nung 14 siya, so wala siyang alam. So, pag andun kami, parang, ano yan? Di ko alam, building. Okay. Pero pag si Jessica Lee kasama mo, sabihin niya sa yung history. Kasi, Nice. academic siya eh. Tapos, gets niya. So, masaya siya kasama. Para kami kasama talagang tour guide, academic. parang ganun. Sorry, tutuloy ba natin yung game? Sorry, may game pa. Isa pa. Matatalo One last lang ako round. dito eh. Oo nga eh. Meron ka bang gusto Ihuli natin i-suggest na si game? Yael. Ihuli natin si sige. Yael. Una Edi dong... naman, Trend, si Mi, Mon, tapos si El. Sige. Anong category? Tatlo lang yung kailangan mo i-memorize, Yael. Kaya mo yan. Madami pa rin. Gusto mo, Yael, ikaw magbigay ng category para, Wag Sige. lang NBA ha. Huwag NBA, wala kami. Hotdog. Sige. Sige, ito yung topic ko. The mating habit of a rhinoceros. What the hell? Malay. Pwede bang sounds rather than words? Sige. Ito lang. Dinosaurs. Shit, panalo si Monica dyan. Ako, wala din akong alam. Ako mayroon akong konti. Game. Wait. Clamatosaurus. Wala What? akong alam. Clamatosaurus. It's a sickness. Wala talaga In the akong vagina. alam. Charot. Putangin na. Weird yung ginawa kong face. I'm sorry. I Chlamydia. apologize. No, it's okay. Oo. Gawin. As expected of Clamatosaurus. Okay, so ang next category, ang next topic natin will be Korean food. Okay? Game? At Okay. ang ating ano naman, reverse naman tayo. Ako. Mauna ang ating maknae. So, Trency, Pia, me, and then Yael. Okay. And, ready, go! Go. In the papag, there's a tteokbokki. In the papag, there's a tteokbokki. There is a kimchi. In a papag, there's a tteokbokki. There is a kimchi. There is an odeng. In papag, there is tteokbokki.
there is kimchi, there is okbokeng, there, I don't know what that is. Odeng. Okay, that's close. And Okay, go. then in a papag, there is Korean hamburger from McDonald's. I guess pwede na. In the papag, there's a tteokbokki, there's a kimchi, there's an odeng, there's a Korean barbecue, Korean hotdog, Korean hamburger. Ang dami! Lahat na lang po tayo sa McDo. I think maganda na lang pang wrap up ng game natin at kailangan ma-challenge natin si Yael to a trivia game next time. Maghanda tayo. With drinks and trivia. Oh, Not kasi about dinosaurs. ang hirap mag-memory game tapos pag nakainom ka na ng isang bote ng wine parang Correct! Struggle siya. Sorry, ko na, guys. Sorry, guys. Alam mo, yung mata ko hanggang dito na lang eh. Oo. Meron lang akong question. Hindi nyo ba na-feel na para tayong nasa kantina? Yes! That was so much fun. Okay, so yun yung ating game. Sino ang nanalo, kayo na lang bahala mag-decide. But I think, I suck. Yung criteria na lang is funnier. Yes. Correct. and for that, we award the game to Yael. So thank you so much for this, and we hope to see you next time. Maraming Yay! salamat! Kamsahamnida, everyone! Teko, samida. O, patingin ng ending fairy mo, Yael. Yeah! Hingal. May hingal dapat. May konting hingal lang. Oo, galing Ganyan ko sa para ano mahingal. 20-minute dance-a-thon. Maganda kasing cardio ko eh. Paano ba yun? Sige. Sorry, ang hirap naman natin tamada ng magandang Oo card. nga eh. Yan! Tapos malabas ka ng heart. Oo. Yeah!